The rainy season has arrived, bringing with it the threat of tropical cyclones and other severe weather. At the same time, the Philippines continues to grapple with dry spells and soaring temperatures brought about by El Nino. In the face of ever-changing weather, getting information is the start of preparation. The Pag-asa National Hydromet Observing Network or Panahon is a comprehensive yet user-friendly online platform that provides easy access to weather forecasts and hydrometeorological data. Pag-asa Public Information Officer LJ Estrebillo tells us more about the Panahon system and how it can help us watch and prepare for any weather here on PNA Talks. Big ideas, real conversations. Po si LJ Estrebillo, Information Officer mula sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Kaugnay po ng mandato ng DOST Pag-asa na gawing mas accessible at mas convenient po sa ating publiko yung pag-access po ng mga impormasyon mula sa ahensya. Nilunsad po natin itong mga nakaraang taon, saka nung nakaraang buwan po, yung panahon for tinatawag nating Pag-asa National Hydromet Observation Network. Ito po yung system, kaya tinawag po sigurong system ito is because meron po tayong web app at saka mobile app. In general, ito po yung isang digital platform or tool na develop po ng ahensya. So, ma-access po natin yung Panahon web app sa panahon.gov.ph at yung mobile app naman po, maaari natin ma-download mula sa Google Play Store at Apple App Stores. Ito pong Panahon system ay ito po ay para sa ating mga kababayan para mabigyan sila ng impormasyon tungkol sa panahon at most importantly po para maiparating natin sa kanila yung mga weather advisories at warning patungkol sa sama ng panahon at sa mga panganib na maaaring idulot nito. Katulad po nung mga bagyo, malakas na hangin or malakas na pag-ulan, thunderstorms, pati na rin po yung posibilidad ng pagbaha. Yung una po yung Panahon website. Banggit ko po kanina, ito yung panahon.gov.ph. Dito po ma-access natin yung centralized alert system. So, ibig sabihin po nito, meron tayong interactive map. Pag binuksan po natin yung sa ating browser, makikita po natin yung mga current or active warnings na nakataas po sa buong Pilipinas. Kasama po dito yung mga warnings kaugnay sa malakas na pag-ulan, katulad ng thunderstorms or sa heavy rainfall connected naman sa, for example, sa habagat o sa bagyo at sa iba pang sama ng panahon. So, dito makikita rin po natin yung mga posibilidad ng pagbaha kapag nag-raise po ang DOST Pag-asa ng flood advisories, kapag may banta po ng panganib tulad ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Kasama rin po dito yung impormasyon tungkol sa bagyo, kung makita niyo po yung track ng bagyo or mga warning signals at sa mga lugar na apektado po ng sama ng panahon. Doon naman po sa Panahon mobile app, ito naman po yung features naman po nito ay included po yung location wherein makikita po natin yung current na weather condition, kasama po dito yung temperature, halimbawa yung rain at yung heat index. Meron din po tayong hourly na weather forecast para po doon sa nakapin na locations ninyo. Then, sa page din po na yun or sa app din po natin, meron po tayong 5-day na weather forecast para doon sa location na nakapin. Then, makakapili rin po tayo ng lugar na gusto nating ipin. Halimbawa po yung mga pamilya po natin nakatira sa ibang lugar, pwede po natin gamitin yung location na yun. Then, katulad din po sa Panahon web app, may makikita rin po tayo dun sa Panahon mobile app na interactive map. And dito po malalaman natin yung mga active warnings patungkol sa pag-ulan or sa posibilidad ng pagbaha. And then yung mga users po natin, maaari ding maka-access sa mga observed na weather data. Kasama na rin po yung hazard maps. Meron po mga interested din sa pagtingin ng mga satellite at mga radar images. Lahat po yan nasa isang convenient na platform. Ito po yung Panahon mobile app.
dahil po near real time yung mga warnings na matatanggap ng ating mga kababayan mula dito sa Panahon mobile app, mas makakapagplano po sila sa kanilang daily activities. No? Halimbawa po, magko-commute sila papunta sa trabaho o kaya sa school at iba pang mga activities. No? Gamit po itong Panahon mobile app at during sa panahon naman na malalakas na yung pag-ulan or merong bagyo na paparating at iba pang sama ng panahon, mas mapaghahandaan po natin at makakaiwas po tayo sa mga panganib na dulot nito. So ito po yung Panahon web app. Ito pong unang nakikita nyo kapag binisita nyo po yung website ay mga forecast po ito. Pero kung makita nyo po yung track, yung forecast, tsaka ito pong track ng bagyo ng Super Typhoon Inday or Bavi. Ayan po, nakapasok na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang mahalaga pong makita nila dito para makapag-monitor po ng bagyo, no? So dito po sa may kanan na side, meron po tayong bell na icon dyan. Pag kinlik po natin, makikita po natin lahat ng alerts na nakataas mula sa DOST Pag-asa. Then pag nag-scroll down po kayo, or pwede po kayong mamili dito sa choose here, then iselect nyo po yung tropical cyclone kung gusto nyo po mabantayan yung bagyo. Then show on map. So, ngayon po, nakikita po natin yung sa mapa ay yung yan, ito po yung track ng tropical cyclone Bavi or yung Super Typhoon Inday. Nandito na po siya, yung dotted line po, nasa loob na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Then may nakataas na rin po ng mga tropical cyclone warning signal dito po sa mga areas sa eastern part po ng Luzon. Yan po. Nakikita naman po, no, may mga naka-overlay na po doon sa mapa. So, pag kinlik nyo po yan na nasa mapa na yan, makita nyo po yung tropical cyclone warning for Super Typhoon Inday, signal number 1. And then, pag nag-scroll down po kayo, sir, makita nyo po yung information about doon sa Super Typhoon. I believe nakalista po dito yung mga lugar kung saan po merong nakataas na mga warnings. Katulad po dito sa may area dito sa Northern Luzon and also dito sa Eastern Seaboards po ng Luzon area. Isa pa po, no, makita nyo po dito yung mga lines po na yan. Yan po yung forecast track ng bagyo as it will be moving towards this direction po. Bukod po dun, sir, pwede nyo rin po makita yung mga satellite images na pinapakita po sa ating website, pati na rin sa weather updates po kapag nag-press briefing ng ating mga forecasters. May feature nga po yung Panahon mobile app na yung notification alerts po. Ito po yung, I think, pinakamahalagang feature ng app para maging user-friendly po siya and accessible po yung data. Kapag in-enable po natin yung notification, matatanggap po natin in near real time yung mga alerts na ipapalabas po ng DOST Pag-asa. Halimbawa po, hindi po kayo active sa Facebook or sa social media. Dito po sa app, pwede nyo po siyang i-download and then makakakuha po kayo ng notifications. Halimbawa, may thunderstorm or may heavy rainfall or kaya may bagyo. Makukuha niyo po yung alerts na yun doon sa Panahon app. Centralized na alert system. So, doon po sa interactive map, makikita po ninyo yung mga icons. Doon po sa mga icons na yun, doon po, parang pareho po siya doon sa Panahon web app, no? Meron din pong mga, kumbaga, nakalista po doon kung ano yung mga naka-raise na mga warnings para sa ating mga kababayan. Since near real-time po yung data na kailangan natin para ma-monitor po natin yung weather dito sa app, kailangan po talaga ng internet connection. So for now po, yung app po natin naka-design siya para maka-access na kailangan ng internet connection po, no? So yung sa case po na walang kuryente or internet connection, hindi po natin siya magagamit. Pero maybe nasa pipeline po yun na in the future, magamit po natin siya offline once na nagkaroon po ng sama ng panahon. Sa mga App Store po at sa mga Play Store, ginagamit po namin yung mga feedback mula sa users kasi gusto po natin mas accessible or mas usable po yung app na ito para sa ating mga kababayan. And
base po dun sa mga feedback nila na nakapag-download na at nakagamit na po ng app, patuloy po yung improvement nito at magdadagdag pa po tayo ng mga halimbawa ng mga warnings na related po sa weather hazards. Example po yung storm surge and iba pa pong mga hazard maps. May isa pong nag-comment about para sa pagkakaroon ng mga app widget doon po sa kapag once na install po natin yung mobile app natin sa ating mobile phone, and then ma-improve pa po yung design at better user experience para po sa ating mga users po, sa ating mga kababayan. Mapapansin po natin no, yung panahon system or yung panahon web app or mobile app, connected po siya sa eGov.ph, yung super app po ng ating programa po ng ating ng ating gobyerno. So, ma-access din po natin yung panahon web app, pati yung panahon mobile app. Downloadable po siya through in partnership with eGov.ph. And then, bukod po dun sa panahon system or web app and mobile app, yung mga informasyon din po ng Pag-asa ay maaaring ma-access sa ating official website. Ito po yung bagong.pagasa.dost.gov.ph, and dun kasama na rin po yung social media pages natin ng DOST Pag-asa para po ma-access ang iba't ibang informasyon patungkol sa tropical cyclone bulletins, rainfall warnings and advisories, and all that. Yung iba pa pong mga official advisories. Kasama na rin po, ma-access din po nila yung same information sa ating social media pages katulad po sa Facebook. Yung official Facebook page po natin ay DOST-Pag-asa. Department of Science and Technology po, meron po tayong digital platform din na maaring mapuntahan po ng ating mga kababayan. Ito po yung handapilipinas.dost.gov.ph. So, inaanyayahan po namin ang lahat na i-download po ang Panahon mobile app at gawing isang mahalagang tool ito sa kanilang pang-araw-araw na paghahanda. So, gamitin po natin ito para makapagplano at makapagdesisyon, lalo na po kapag may sama ng panahon. So, sana po i-share po natin ito sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, para na rin po tayong lahat ay makapaghanda at maging ligtas. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks.